Sa panahon ngayon, karamihan na ng ating mga bayarin ay pwede nang bayaran gamit ang GCash. Mas tipid ito sa pamasahe at mas madaling mag-transfer ng pera. Kaya ngayon tuturuan ko kayo ng step-by-step guide kung paano gumawa ng GCash account. Kung wala pa kayong GCash account, pumunta lang kayo sa App Store or sa Play Store at pindutin ang install or get para ma-download ang GCash app. Pwede nyong pindutin ang open at lalabas din naman ang GCash sa phone nyo, so pwede nyo ding puntahan doon para buksan. Pagbukas nyo ng app, hihingan kayo ng permission request. Kailangan nyo lang scroll down at basahin hanggang dulo at pindutin ang accept. Manghihingi din ng access ang GCash sa location at photos. I-allow nyo lang lahat yan and goods na. Ang unang hihingin pagbukas nyo ng GCash app ay ang inyong phone number. Kahit anong phone number pwede, kahit Globe, Smart, TM, or kahit ano pa yan. I-type nyo lang ang inyong phone number, huwag nyo na isama yung 0, tapos pagtapos na, pindutin nyo lang yung next. Magte-text ang GCash sa inyo ng 6-digit code. I-copy nyo lang, tapos i-paste sa GCash. After nun, pindutin nyo lang ang new account. Ngayon, magbibigay na kayo ng personal information kay GCash. Siguraduhin nyo na tama ang ibibigay nyo na information para madali ma-verify yung account nyo. Piliin nyo muna kung ano yung birthday nyo. Tapos siguro naman 99% ng mga nanonood ngayon ay Filipino citizen, so i-check nyo lang ang yes para maka-next na tayo. Pagtapos na yon, click nyo lang ulit yung confirm. Fill upan nyo lang itong first name, middle name, and last name. Tapos scroll tayo at hinihinga naman tayo ngayon ng email. Gmail lang ang gagamitin ko at kung wala pa kayong Gmail, gagawa na lang siguro natin ng tutorial yan kung paano gumawa ng Gmail account. Importante na may Gmail account tayo sa lahat ng mga online transactions natin. Tapos para sa main source of income, pili lang tayo kung saan nanggagaling yung funds natin. Salary ba, inheritance, investment, marami namang options dito. Sa akin, allowance lang. Ang next naman na hihingin ay ang inyong current address. Specifically, yung province, city, o municipality, barangay, tapos yung zip code. Kung hindi nyo pa alam ang inyong zip code, i-google nyo lang, tapos lalabas naman kung ano ang zip code ng municipality nyo. Hihingin din ang house number nyo, pati ang street, i-type nyo na lang din. Next naman ay ang permanent address. Kunwari naka-dorm or condo kayo, yun siguro ang magiging current address nyo. Tapos yung inuuwian yung bahay, yun ang magiging permanent address nyo. Kung pareho lang naman ang inyong tinitirhan, pindutin nyo na lang yung same as current address button para makopy-paste na lang yung nilagay nyo kanina para mas madali. Optional na lang tong referral code, so pindutin na lang ang next. Pag pindot nyo ng next, ipapareview sa inyo at i-double check nyo na lang kung tama ang information na binigay nyo kay GCash. Scroll down lang, tapos press confirm. Sunod naman, hihingan kayo ng 4-digit PIN. Make sure na ang gagawin yung PIN or 4-digit PIN ay matatandaan nyo dahil mahirap kung lagi kayong nakakalimot at nagpapapalit ng PIN. Sulat nyo, tas itago nyo, make sure na hindi nyo makakalimutan. Huwag nyo din gagawing madali hulaan yung PIN tulad ng 1, 2, 3, 4 or 0000 para in case mawala or manakaw man yung phone nyo, hindi agad mabubuksan ang GCash account nyo. Pag nagawa nyo na yon, i-click nyo lang yung I agree to the terms and conditions tapos confirm. Sa bagong update ni GCash, ipaparegister din yung phone nyo para mas safe. I-click nyo na lang yung yes, register to phone. Magte-text ulit si GCash sa inyo ng code. I-copy nyo lang tong 6-digit code, tapos press submit. Pag na-connect nyo na ang phone nyo, pindutin nyo lang ang go to dashboard at meron na kayong GCash account. May verify now din agad kayo na makikita. So,
Pwede nyo namang hindi gawin agad to. Pero kung gusto nyong mag-verify agad para tumaas ang inyong limit sa pagpapalabas or ipapasok sa GCash, yan na lang ang gagawing tutorial natin sa next video. Click nyo lang ang video na nasa screen para dito. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, paki-like naman, libre lang yan, and subscribe para di nyo ma-miss ang future videos natin. See you all sa next video.